Sa simula, walang kahit ano, wala pang oras, wala pang bituin, wala pang tao. Pero nandoon na ang Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Doon nagsimula ang lahat. Ito ang unang sulyap sa Biblia, ang manlilikha na nagbibigay buhay sa wala. Matapos likhain ng Diyos ang liwanag, hindi pa tapos ang kwento. Sinabi niya na mahati ang tubig. May tubig sa ibaba at may kalawakan sa itaas at nabuo ang langit na nakikita natin ngayon. Mula sa walang anyo, unti-unting inaayos ng Diyos ang lahat. Matapos likhain ng Diyos ang langit, may isa pa siyang ginawa. Inutusan niya ang tubig na umurong at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya itong lupa at ang natitira ay dagat. Pagkatapos pinasibol niya ang mga halaman, damo, puno at mga bungang may buto para magpatuloy ang buhay. Mula sa dating wala, unti-unting naging luntian ang mundo. Matapos maging luntian ang lupa, may inilagay naman ang Diyos sa kalangitan. Nilikha ang araw para magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan at mga bituin para magliwanag sa gabi. Sila ang tanda ng araw, buwan at pagbabago ng mga panahon. Sa bawat sikat ng araw at sa bawat kislap ng bituin, may paalala, may manlilikha na may hawak ng oras at ng buong sanlibutan. Matapos likhain ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin, sumunod naman ang buhay sa dagat at kalangitan. Sinabi ng Diyos na mapuno ng mga nilalang ang tubig at lumipad sa himpapawid ang mga ibon. Nilikha niya ang maliliit at malalaking hayop sa dagat at lahat ng uri ng ibon sa langit. Sa isang salita lang ng Diyos, ang tahimik na mundo na puno ng galaw at buhay. Matapos punuin ng Diyos ang dagat at kalangitan, sumunod naman ang lupa. Nilikha niya ang mga hayop sa lupa, maliliit at malalaki, gumagapang at nagsisilakad, pero may isang nilalang na espesyal. Nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang larawan, upang pangalagaan ang lahat ng kanyang nilikha. Sa ika-6 na araw, naging tahanan ng tao ang mundong inihanda ng Diyos. Matapos likhain ng Diyos ang langit, lupa at lahat ng naroon, may isang araw na naiiba. Sa ika-7 araw, tumigil siya sa paggawa. Pinagpala niya at itinalaga ang araw ng kapahingahan. Hindi dahil napagod ang Diyos, kundi para turuan tayo na huminto, magpasalamat at alalahanin ang may likha. Kung titingin tayo sa paligid natin sa langit, sa dagat, sa bundok at puno, sa bawat tao maalala natin na walang ginawa ang Diyos na walang layunin. Kasama doon ang buhay mo. Hindi aksidente na nabubuhay ka ngayon. May dahilan ng Diyos kung bakit ka nilikha sa panahong ito, sa pamilyang ito, sa lugar na ito. Kung gusto mong ipagkatiwala sa Kanya ang buhay mo, pwede tayong sandaling manalangin. Panginoong Diyos, manlilikha ng langit at lupa, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin. Hindi ko man naiintindihan ang lahat, pero sa araw na ito, iniaalay ko sa iyo ang buhay ko. Turuan mo akong mabuhay ayon sa layunin mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.